Ang tanong ganito, kung mga false prophets na ito at saka false teachers, mga hindi niya pinili sa kaligtasan, bakit binili sila ni Lord? Di ba? Kasi nga hindi nga elected dyan eh. Pero dito, hindi sila elected ng mga false prophet and teachers na punta sa kapahamakan sa impyerno, pero binili sila ni Lord. Di ba? Ngayon, ang tanong naman, kung mga false teachers at mga false prophet, kung argument dito, ito yung mga elect, mga pinili sa kaligtasan dahil binili sila, ang tanong dito, bakit napunta sila sa impyerno? O di ba? Kaya sila mismo, mahirapan silang mag-quote ito kasi nga dilim na ang verse na ito sa kanila. Wala silang ligtas kasi ang salitang both them, hindi mo pwedeng i-deny na binili sila. At ang pagbili ni Kristo sa kanila, in the way of dying sa Calvary, namatay si Kristo sa Calvary, yun ang paraan para bilhin ng Kristo na ito ang tao, para maligtas ang tao. Ang katunayan, ang mga false teachers and false prophet, kung mag-argue sila na ito ay mga elect dahil binili sila ni Lord, ang tanong dyan, bakit sila napunta sa impyerno? Ito isang pagsasalita ng katotohanan na may halong pag-ibig. Bring all the glory to God. Ito ang programa na kung saan mamumulat sana ang iyong mata sa isang katotohanan sa huling panahon. So kasi alam nyo naman, so hindi naman siguro bawal sa batas natin ang maglahad ka ng opinyon. Ito isang pagsasalita ng katotohanan na may halong pag-ibig. Bring all the glory to God. Ito ang programa na kung saan mamumulat sana ang iyong mata sa isang katotohanan sa huling panahon. So kasi alam nyo naman, so hindi naman siguro bawal sa batas natin ang maglahad ka ng opinyon. So, salamat sa sumusubaybay sa mga subscriber ko na yan. Sana i-invite nyo mga Christian nyo na kapatid, lalo na sa mga Baptist circles, na mag-like sa page na ito kasi ang pag-aaralan natin is mga aral about Baptistic belief. And then, ang conflict sa aral ng Calvinistic na pinasok doon sa churches. Kasi alam nyo dito sa maraming pastor actually ng mga Baptist churches doon sila nag-serve. Nag-divide. Dito lang sa lugar ko may dito may Baptist noon na ang pastor nila talagang very strong ang stand about sa doktrina ng Baptistic. Mayroon siyang Sunday school teacher. So ang Sunday school teacher niya pinagkatiwalaan niya sa mga doktrinal na pagtuturo. Ang nangyari, umalis si pastor, namasyal doon sa kabilang isang linggo siyang babalik. Ang ginawa ng Sunday school teacher, itinuro niya sa member ang Calvinistic belief. So, habang wala si pastor, ang senior pastor, tinuro niya ito. Ang 5 points theory, ang Calvinistic doktrina na ina-adapt ng mga ng mga kapatid natin na iba. So, ang nangyari, pagdating ni pastor, pag every time na Sunday school siya, meron nagtatanong, parang lumalabas na ang tinuturo ni pastor na faith and repentance para ang tao maligtas, nagiging mali. Kasi namulat ng mga member sa katotohanan, itinago daw ng Baptist So, ang nangyari, nag-divide. Sumama yung iba dun sa Sunday school teacher na ang feeling niya, super bright na siya kasi nga, imagine ituro mo yung eternity, Calvinistic na belief. So nag-divide ang churches, hindi lang yan dito sa lugar namin, almost everywhere, Pilipinas, buong mundo, ang mga churches nag-divide. Doon nga lang sa Bacolod
May isang tao ron na teacher ng Reformed belief, Calvinistic talaga, hyper. Ang ginagawa niya, bisitahan niya yung mga Baptist doon sa Guimaras. Tapos ang pag nag-Sunday school, nagtatanong siya, mga estudyante niya, sinisira nila yung churches, nagdi-divide ang mga churches kasi nga ang mga member naninibago. Parang something new itong kaya no. So ang nangyari, ang mga Baptist churches actually nag-divide dahil sa doktrina ng Calvinistic teachings na ito na ipinapasok ng mga nagdadala ng doctrine na ito. Hindi mo naman masisi kasi nga ang pastor ng mga Baptist walang kakayahan na idepensa ang aral talaga ng Baptistic. Wala silang kakayahan. So ang nangyari, tinatanong sila ng mga Calvinist na akala mo mga Baptist sa loob ng simbahan, sumasagot sila, na-trick sila, pag ang sagot nila mali pa. May limbawa ka sabi, Pastor, mayroon bang pinili ang Diyos sa kaligtasan? Trick yan eh. Pag sumagot ka ng oo, palalabasin na tama ang Calvinist. Pag sumagot ka naman na wala, babasahan ka na ng verse na meron. Wala ka eh, nasa dilim na ka eh. So kung minsan ang nangyari, dahil sa ginawa ng tao na ito, na ang kanyang doktrina na Calvinistic, dinala niya doon sa Guimaras, nag-i-spread siya ng mga belief ng Calvinism. So ang ginawa ng fundamental churches sa Guimaras, nagkaroon ng council, ng meeting, na ang taong ito, pag pumunta rito sa simbahan, huwag niyo nang papasukin. Yun na talaga ang solusyon kasi hindi na siya mapigilan eh. Kumukuha siya kasi ng glory kapag ang church nag-divide dahil sa aral na dala-dala niya, ang feel niya, super bright siya. Wow! Pero pag hinamon mo naman debate, hindi naman lalaban. Parang ganun. So, ang nangyari, nag-isip tuloy itong Calvinist na ito ng pagkasira ng churches, pag-divide. Nakakatanggap pa raw ng glory si Lord dyan dahil sa ginagawa niya. So ngayon, ang pinaka-offending na belief ng Calvinism, tatalakayin natin, is about limited atonement. Bilisan lang natin kasi nga, maikli na naman ito. Ang limited atonement, according sa Calvinism, ganito. That Christ's death on Calvary was not for all of Adam's fallen race, but only for the elect, chosen before the world began. So ang belief ng limited atonement, inuulit natin, ng kamatayan daw ni Kristo sa krus, hindi para sa lahat ng salinlahi ng tao, kundi para lang doon sa pinili niya bago pa itinatag ang sanlibutan. So very strong na belief yan. Kasi nga, sabi nga nila na kung ang Kristo namatay para sa lahat at tapos hindi naman lahat ang ligtas, hindi ang dugo niya sayang. Ang Diyos hindi na sovereign kasi nga every drops count, sabi. Bawat dugo na pumatak sa katawan ni Kristo raw, mahalaga, may bibilangin ka. Kung wala mong naligtas, hindi sayang, hindi na sa sovereign. Ang belief ng Calvinism na yan, pinatitibay niya ni Dr. Loren Buettner, isa siyang very aggressive defender ng Calvinism. Sabi niya, of God has elected some and not others to eternal life, then plainly the primary purpose of Christ's work was to redeem the elect. Mabasa niyo yan sa Reformed Doctrine of Predestination, page 150, 151. So, ang sabi ni Loren Buettner, since na ang Diyos, si Kristo namatay lang sa mga pinili kasi nga, ang Diyos may pinili na dun sa eternity, doon na sa dapat mamatay. Yun ang primary purpose ng kanyang pagdating sa sanlibutan, sabi niya, para iligtas lang yung mga kasi yun lang ang pinili. So, yung mga verse niya actually kapatid, kasi sa Bible kasi, sa Romans 5:11, sa entire book ng Bible, isang beses mo lang mabasa sa Romans 5:11 ang atonement. Ang word na atonement, mabasa mo yan
once lang sa Bible, sa Romans 5:11. Nakasulat diyan na ang atonement, ang ibig sabihin ng atonement, ang redeeming work of Christ sa Calvary na inoffer niya para sa kaligtasan ng taong makasalanan. So ang atonement, ang ibig sabihin nun is reconciliation. Cross ang paraan, ang kamatayan ni Kristo para ang tao ipanumbalik niya sa Kanya. And then ang sinasabi diyan, ang reconciliation actually is work ni Jesus Christ sa Calvary, na ang sinumang taong sumampalataya kay Kristo sa Kanyang kamatayan, pagsisi ng kasalanan, ang reconciliation may effect under sa work of atonement. At ang sabi dito, ang atonement is sufficient for all, pero efficient lang doon sa mga sumampalataya. Sa ganyang klase, matatawag mong partikular. Ibig sabihin, ang kamatayan ni Kristo, ang atonement, ang pagtubos sa buong mundo, sa sanlibutan, is sufficient for all, efficient only to those who believe in Him. Yun ang word na atonement. And then makita mo yan, yung teaching na yan actually, ang word na limited atonement, pinalitan nila yan ng particular redemption. Para kasi mostly sa mga Baptist gumagamit ng term yan, particular redemption. So in order to disguise na sila yung mga Baptist din, in order to disguise na i-convince sila ang mga bagong Kristiyano na ang Calvinistic mga Baptist din na mga tao, so gumagamit sila ng particular redemption. What? Kasi ang mga Baptist gumagamit ng particular redemption, iba nga lang ang interpretation nila doon sa Calvinistic. Hindi ang mga Baptist gumagamit ng limited atonement. Kasi alam namin, ang ibig sabihin nun, ang Calvin, para makapasok sa Baptist churches, gamitin nilang word na particular redemption. Na ang kanilang interpretation, the same with limited atonement. Ganyan mandaya ang mga yan. Magaling yan. So, sa verse na ito kapatid, ipakilala ko sa inyo na ang Kristo actually namatay para sa lahat. May iko tayo na verse. Number 1. 1 John 2:2. Ito ko sinabi. And He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. So, si Kristo raw, ang bayad, ang katumbasan ng ating mga kasalanan, hindi lamang para sa atin. Di ba sabi dito? And not for ours only. Ibig sabihin, hindi ang kanyang kamatayan, hindi lamang para doon sa mananampalataya, sa mundo ng mga believers, not for ours only, but also for the sins of the whole world. Pag mabasa mong but also, extension yan eh. But also, for the sins of the whole world. Ang kamatayan ni Kristo, hindi lamang para sa mga mananampalataya, but also, may kadugtong pa, for the sins of the whole world. So, clear no? Na hindi lang pala si Kristo namatay sa mananampalataya, kundi sa buong henerasyon, sa linlahi ng mga taong makasalanan. Therefore, He died for all. Very clear yan eh. And then sa verse na ito, ang Hebreo 2:9, ito din na sinasabi. But we see Jesus for the suffering of death, that He, by the grace of God, should taste death for every man. So, sabi ni Paul, nakita niyo si Jesus sa kanyang suffering, sa kamatayan niya, sa biyaya ng Diyos, namatay siya. He should taste death for every man. Namatay siya para sa lahat ng tao. Every man yun eh. May specify mo yun, every man. Walang exempted dyan. Kasi ang word na taste, He taste death. Ang taste na yan, experience yan. Si Kristo, naka-experience ng kamatayan. Para kay kanino? Pwede siyempre, ang sagutan dyan lang. For every man. Di ba, clear? Ito pa yung isa.
2 Peter 2:1. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privately shall bring in damnable heresies, even denying the Lord, that both them and bring upon themselves swift destruction. So, ang verse na ito, actually kapatid, very offending ito sa Calvinistic belief. Alam niyo kung bakit? Dilim na ito eh. Ang 2 Peter 2:1, hindi ka makakita ng one single Calvinist na nag-quote ng verse na ito. Kasi dilim na ito sa kanila, unpleasant choices. Kumbaga, kapag nag-quote sila nito, malalagay sila sa nag-uumpugang bato, nasa gitna sila. Bawat sagot sa tanong, sila ang mali. Walang tama silang sasagot. Kaya nga, dilim ng tawag. Alam ko bakit ganito. Ang belief nila kasi, limited atonement, si Kristo namatay lang sa pinili. Whereas dito, makikita mo, wala silang ligtas kasi nga, may mga false prophet daw, may mga false teachers na nagdadala ng doktrina na ikapapahamak ng tao, ang denying the Lord, that both them can bring themselves swift destruction. So dito, even ang mga false prophet, binili ni Lord eh. Both them, binili sila ni Lord. Diba? Ito ang nagdala sa kanila sa kapahamakan. Ang tanong ganito, kung mga false prophets na ito at saka false teachers, mga hindi niya pinili sa kaligtasan, bakit binili sila ni Lord? Diba? Kasi nga hindi nga elected dyan eh. Pero dito, hindi sila elected ng mga false prophet and teachers na punta sa kapahamakan sa impyerno, pero binili sila ni Lord. Diba? Ngayon, ang tanong naman, kung mga false teachers at mga false prophet, kung argument dito, ito yung mga elect, mga pinili sa kaligtasan dahil binili sila, ang tanong dito, bakit napunta sila sa impyerno? O diba? Kaya sila mismo, mahirapan silang mag-quote ito kasi nga dilim na ang verse na ito sa kanila. Wala silang ligtas kasi ang salitang both them, hindi mo pwedeng i-deny na binili sila. At ang pagbili ni Kristo sa kanila, in the way of dying sa Calvary, namatay si Kristo sa Calvary, yun ang paraan para bilhin ng Kristo na ito ang tao, para maligtas ang tao. Ang katunayan, ang mga false teachers and false prophet, kung mag-argue sila na ito ay mga elect dahil binili sila ni Lord, ang tanong dyan, bakit sila napunta sa impyerno? Pangalawa, pag sila mag-argue na itong mga false prophet and false teachers hindi mga elect, ang tanong dito, bakit di sila elect? Bakit binili sila ni Lord? Bakit namatay sila si Lord para sa kanila? Diba? Ganyan lang yan, madaling hulihin ng isda sa bibig. Hindi sila actually mahirap i-argue, basta wala lang personalan, aral lang. Kwentuhan lang, di ba? Ngayon, bulag na siguro ang tao pag hindi mo makita ng kamatayan ni Kristo sa 2 Peter 2:1 para sa lahat talaga. Seems to appear very wide ang sentence na ito na maintindihan mo na he died for all. Di ba? Namatay siya sa lahat without any discrimination, di ba? Pero they deny him as Savior. Kaya napunta sila sa kapamakan. Ang word na Lordan, the sovereign Lord, kasi ng word na dyan, ang ibig sabihin nun, binayaran ni Kristo, pagbili sa kanila, binayaran ni Kristo ang ransom para maligtas sila lahat. Pero siyempre, ang pagbayad ni Kristo sa ransom, effective lang yan sa tao na sumasampalataya at nagsisi ng kasalanan sa Kanya. Di ba? So, sobrang liwanag at sa muli, ang tatalakayin natin ay ano ba yun? Irresistible grace, perseverance of the saints. May dalawa pa.
And then after that, tuloy-tuloy na tayo hanggang sa dumating si Kristo. So maraming salamat sa pagsubaybay. God bless.